This is part 3 ng ating discussion for the topic about adoption of sons. The doctrine, Bible doctrine associated with salvation. Ang topic po natin noong nakaraan ay regeneration. At natapos po tayo, then we jump on the another topic which is the doctrine of adoption. And we had a lot of verses na ating nabasa for the past second preaching, first and second preaching. Marami na tayong napag-aralan noon. No? For time's sake, mahirap balik-balikan, mga kapatid. Baka hindi tayo makausad. No? So, hindi tayo makapunta sa ating daungan. Amen? So, hindi tayo makadaong sa ating destination pag ay balik-balikan pa natin. Amen? So, let's just have introduction this evening. Makita natin dito na ang verse na binasa natin, for it became Him. Sino yung Him dyan? Verse number 9. Verse number 9, the Bible says, but we see Jesus. Amen? Can you see Jesus in every chapter of the book of the Bible? Who is Jesus in your life? Do you know Jesus? I asked my son, do you know Jesus? Jaire, sabi ko, hindi siya makasagot-sagot. Baka English. Sabi ko, kilala mo ba si Jesus? Sabi niya, anak ng Panginoon. So, do you know Him? And do you know Him? Personally, alam niyo ba? Kilala niyo ba siya? Some says that He is a lunatic. Some says that He is with a spirit of something like that. He is not a legit person. And He is not to be believed or hindi dapat paniwalaan. But sa inyo, kapatid, kaya po bang i-declare who God is? Who God is? We see Jesus. We see Jesus. Makita natin dito sa mga chapter ng Bible na siya po ang ating Panginoon. And every book that we are holding, every book that we've read, especially yung kanina nagbasa tayo ng tawag doon, nagbasa tayo ng mga pangalan, no? Who is Jesus to you? Some says that to the artists, Jesus is one altogether lovely. Kasi pag artist ka, alam mong pinakamagandang dapat na portrait, di ba? But to the architect, he is the chief cornerstone. Kung ikaw engineer, alam mo na ang haligi dapat matibay. So, yan ba ang Panginoon sa inyo? If you're an architect, he is the chief cornerstone in your life? I doubt. Minsan ako'y nagdadalawang isip na ang inyong Panginoon ay cornerstone nyo. Please, tell your children na very important po ang church. Tell your children that very important po ang Panginoon. Amen? Rather than the work that they are holding. Kukuha sila ng pera at mag-excuse sila, busy sila. No, the chief cornerstone of their life is not their career, but is Jesus. Amen? It is Jesus Christ. To the astronomer, he is the son of righteousness. Kasi astronomer, they want to explore the space. But Jesus is the son of righteousness. To the astronomer. And to the baker, he is the bread of life. Amen? And to the banker, he is the hidden treasure. No? Ikaw ba ay nakatry nga mag-keep ng money sa bank? Manager ka ng bangko? Na bawat voltahe ng numero doon dapat secure, ikaw na manager, ikaw lang nakakaalam. But if Jesus is you, if you are a banker, He is the hidden treasure to you. Amen? Na dapat hindi manakaw. Pero ngayon, ang mga Kristiyano, okay lang na manakaw ang ilang Kristo. Okay lang na manakaw ang ilang testimony kay Kristo. Doon sila sa kamunduhan at mga alalahanin sa buhay. They exchange God in their whatever things na gusto nila. To the builder, he is the sure foundation. And to the carpenter, he is the door. And to the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the engineer, he is the new and living way. Kasi alam natin, ang engineer, kailangan ng tama na paraan. And to the farmer, he is the sower and the Lord of the harvest. To the florists, he is the rose of Sharon. Yung mga tao na nagbabantay or nag-alaga ng mga halaman, he is the rose of Sharon. Alam mo yung rose of Sharon? Yan yung sa Bible, mga kapatid.
rosas doon sa Sharon. Si Kristo po yun. To the geologist, He is the rock of ages. Kasi mga geologists pumupunta sa mga exploration nila. Mga pumupunta sa mga lugar, under caves, or whatever it is. But Jesus is the rock of ages. Amen? Is He the rock of ages to your life? You remember a song? Rock of ages? Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. To the judge, He is the only righteous judge of men. And to the jeweler, yung tagabantay ng unsyap, He is the pearl of the great price. Amen? Kayo po ba ay nakapagtrabaho, nakapagsanla na doon sa mga sanglaan ng mga punsyap? Sino sa inyong mayroong wedding ring? Parang wala ta. Very important po ang wedding ring. Lalo na pagka ikaw ay naglalakad at may nakakita sa iyo, uy, wala palang wedding ring to, walang asawa to. No? So, wala to. So, pwede kang akitin. No? Sabi ng Bible, to the jeweler, he is the pearl of the great price. To the lawyer, he is the counselor, the lawgiver, the true advocate. Amen. To the newspaper man, he is the tidings of a great joy. And to the philanthropist, he is the unspeakable gift. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the sculptor, yung tagagawa ng mga imahe, he is the living stone. The servant, he is a good master. To the statesman, he is the desire of all nations. To the student, he is the incarnate truth. To the theologian, he is the author and the finisher of our faith. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb who take away the sin of the world. Amen? And to the Christian, he is the Son of the living God, the Savior of the world. Praise God. Amen? Can you see Him? Nakita niyo ba siya sa libro na inyong hinahawakan? Kaya hindi pwede kayo na pupunta na church na walang libro. Amen? Do you have a Bible in your hand? Can you see Him? Can you see Jesus? He was made a little lower than the angels for the sufferings of death, crowned with glory and honor. So makita natin yung humble act of God. Humble act of the Son of God. Na siya mismo na Diyos ay He made Himself a little lower than the angel. What is the meaning of man? Ano ba ang tao? What is man? Ano ba ang tao? Ano ba kayo? Ano ba ako? We are made a little lower than the angel. Yun ang meaning ng tao. Amen? Ang kahulugan ng tao ay kunting lihis lang. Or kunting asintada. Di ba, Brother Nick? Kunting asintada lang. Kung yan ay anghel, dito, tao. Di ba? Little difference lang. Ano bang difference ng anghel at ang tao? Contrary to popular belief, wala po silang mga pakpak. Walang pakpak ang anghel mo. Amen? Walang babae na anghel. Wala ding bata na anghel. No? So, hindi po yan totoo na cute little angel. Huwag kayong maniwala nun. Wala sa Bible yan. Amen? You know, Gabriel, kilala niyo si Gabriel? He is an angel. Michael, he is an angel. So, they are an angel. But who is Lucifer? Is he an angel? No, sir. He is a cherub. Not cherubim. He is a cherub. Not cherubim. He is an anointed cherub that covered it. His face is just like an ox. And his body is just like a man. And his feet is just like an ox also. Kasi ang cherub ay 4 faces. May face ng baka, may face na may paa na baka, and ang katawan niya ay tao. And wala po siyang pakpak din, mga kapatid, no? So makita natin na ang Bible is very clear that we men are made lower than the angels. Kaya si Kristo mismo, para dalhin niya tayo sa langit at makapunta tayo sa glory, another term of glory is heaven. Kaya ang title ng ating tonight's
the doctrine of adoption is bringing sons into glory. No? Bringing sons into glory. Who brought us there sa glory? No? Sino ang nagdala sa atin? Bringing sons unto glory. Sino nagdala sa atin doon sa glory? Jesus. Amen? Who was made a little lower than the angels. Sino ang nagdala sa atin? Jesus, who was made a little lower than the angels for suffering of death. Para tayo ay maging heir. No? Pag tayo maging heir, hindi pwedeng walang bayad. There must be a payment para ang posisyon na yan ay mapasa atin. Ano yung payment? Blood. There must be a death of the Son of God. Suffering Savior. There must be a death. There must be a death, mga kapatid. Kailangan mamamatay muna siya para tayo ay makapunta sa glory. Amen? He came to heaven, to earth, for us to be, para siya ay papuntahin na tayo doon. No? Hindi pwede na pupunta lang tayo doon dahil nandun siya. No. He needs to be on earth for us to go to heaven. Amen? Hindi pwede tayo pupunta ng langit tapos hindi siya nakapunta dito. Dapat someone will come here, and that is Jesus. Amen? He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the glory of heaven, the Father, but by Jesus. Amen? Sana makita niyo po ang value ng Son of God. Sana makita niyo po ang kanyang ginawa sa Bible. Sana niyo po ma-realize that He, being rich person, but He became poor for us, na tayong maniwala sa Kanya, though we are poor, we became rich. Amen? The real riches, mga kapatid, is not material thing, but is Jesus. Amen? He is the real riches, the unsearchable riches that we know of is Jesus Christ. He was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. So tayo, mga kapatid, is a man, not angel. So tayo ay tao. Tayo ba ay tao? If we are man, then Jesus must go to earth. For us, na tayo madala doon sa glory, we ought to believe on that finished work of that Son of God, Jesus Christ. At sabi ng Bible, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So para tayo po ay madala niya doon sa glory, He needs to incarnate. You know? He claims to be an eternal God because of the birth of my Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh, and the Word became man, and the Word suffered death. Let this mind be you, which was also in Christ Jesus. No? Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, took upon Him the form of a servant, and He became the likeness of men. At sabi ng Tagalog dito sa Philippians chapter 2, verse number 9, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong gaya sa isang tao. Gaya sa isang tao, anyo na gaya sa isang tao. Para tayo'y madala sa langit, He needs to enter into that flesh of man, and blessed is Mary among women, not above women. Para siya na isang babae na birhen, miraculous birth, miraculous conception, mapunta ang isang Diyos para kukuha ng laman ng tao, hindi dugo, kundi laman lang. Amen? Laman lang. At kumuha siya doon para yung laman na yon, He will condemn sin in the flesh. Para tayo ay makapunta sa langit ng kapatid, He needs to condemn sin in the flesh. Look at Romans chapter 8, verse number, Romans chapter 8, okay, verse number 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Mga kapatid, para tayo makapunta sa glory,
para tayo makapagmana doon sa kayamanan sa langit. Jesus needs to be in that flesh of man, at siya po ay made little lower than the angel who the suffering of death and taste every death for every man. At sabi ng Bible, nung bumunta na siya sa laman, at sabi niya, Jesus Christ, in the likeness of sinful flesh, for what purpose? For what purpose na nandun siya sa laman? Because He will die on that cruel cross and condemn sin in the flesh. Doon sa cross, kapatid, ay kinondemn niya. Condemn sin. Tama ba ang spelling ko? Ayan. He condemned sin in the flesh. Kaya grabe ang kanyang suffering doon. Siya ay sinuntok, siya ay sinapak, siya ay sinaksak, at lahat ng laman na makita mo, hindi mo ma-imagine, mga kapatid. It's more than multiple death. Kung may torture pa, sa sobrang torture, siya ang pinaka. Sa lahat ng tao, He was bruised and He was wounded, mga kapatid. And praise God, Jesus Christ came to earth para tayo po na makasalanan, papalitan niya ang ating sitwasyon. Siya na mismo ang magiging kapalit natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God the Father made His Son to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. We see Jesus, nakita niyo ba ang Panginoong Hesus, na siya ay ginawang little lower than the angels, who through the suffering of death at the cross condemns sin in the flesh, at para tayo na tao, dadalhin niya doon sa glory. Amen? Ibigyan niya ng inheritance. Why we became a person na nakapagmana? Why not by regeneration? No, sir. Because regeneration is just a change of nature. That we were once a child of the devil, a child of wrath. After we became a believer of Christ, the new nature impart to us, and we become part of His family. So, hindi po ma-apply ang heir or heirs of God doon sa regeneration, but only the title sons. No? So, nung tayo po ay na-born again, tayo po ay we declare to be a saved person by believing the gospel. Ang adoption, actually simultaneously nangyari ito lahat, kapatid. We just make it a slow motion, inisa-isa lang natin. Pero hindi sa regeneration ang title para tayo'y dalhin sa glory. Amen? Kundi doon sa adoption. Amen? Because of the title of the sons. Amen? Title of the sons. So adoption is not so much on the word relationship, but a position. Saan ba tayo nakaposition, kapatid? After we got saved. Nakaposisyon tayo sa langit. Sana ang langit, we call it glory. Amen? Heaven is sometimes in the Bible, call it glory. Have you seen the firmament? Have you seen the glory of it? Amen? Look at now to heaven, the glory of it, kapatid. And just like the Bible says in Colossians chapter 3, look at verse number 1 to 3, Colossians chapter 3, verses 1 to 3, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then you shall also appear with Him in... Yan. So, dalawang ma-mention dyan, earth and glory. So, pagka parallel, pag sinabing parallel, black, Kuya Joboy, anong opposite ng black? White. Oh, so anong opposite ng earth? Heaven. So makita natin yung glory, hindi man na-mention ang glory, heaven diyan, pero na-mention ang glory. Hindi na-mention ang heaven, pero na-mention ang glory. Amen? Sabi ng Panginoon, when Christ, who is our life, shall appear, then ye also appear with Him in... Sa tingin mo, saan yan?
What part of heaven? Ha? Kapatid, that's heaven, pero the totality of it, look at sa 1 Thessalonians chapter 4. Ha? The Bible says, then we, which are alive, verse 17, the Lord Himself. Verse 16, let's start verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again, do you believe? Amen. Then, ikaw ang isa sa mga dadalhin doon sa heaven. Even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So there will be a great reunion day one day. Kasi lahat ng nauna sa atin, there will be a meeting in the air. Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Anong sabi ng Colossians kanina? When He shall appear, we shall appear with Him in glory. So makita mo, saan banda? Then we shall alive, will remain, shall be caught up together with Him in the clouds. That's the verse 7, di ba? To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Right? Diretso sa third heaven. Amen? So, una, heaven, safe pa rin pag sinabing glory because that atmospheric heaven is glorious. Sino nakasakay ng aeroplano dito? Kita mo yung clouds, Brad, na nandyan lang sa gitna, gilid mo. What a glorious God. Amen? What a creator God na who made these things possible. Hindi po aksidente ito. Amen? Can you see the hand of God every day in your life? It's just like Jesus to roll the clouds away. It's just like Jesus to keep me day by day. It's just like Jesus all along the way. It's just like His great love. Kapatid, kung may problema ka, tingala ka sa langit. Kung paano pinagalaw ang mga ulap, ganun din gagalawin niya ang mga problema mo. Kaya niyang galawin ang lahat ng bagay. Kaya din galawin niya ang mga problema mo. Amen? And give you that comfort, give you that peace. Kahit anuman man yan, problema na yan. And you could say, thank you Lord for giving me peace. Amen? Sabi ng kanta, Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. Lord, carest that now that we perish? How can thou lie asleep? Parang ganun ang buhay ng Kristiyano. Panginoon, ano ba ito? Bakit dumating to sa buhay ko? Don't forget, hindi ba ka naka-inumdum? Wala ba ka maka-alala na He, through the suffering of death, for you and me, amen? Para dalhin lang tayo niya sa glory. Yan lang ang problema mo. Pera, bigas, bayad sa kuryente, sakit sa likod. Ano pa? Bayarin sa ospital. Di ba bro? Ano pang klaseng problema yan? Physical? No. The greatest problem of mankind was already solved at the cross. Amen? So why not meditate on what Christ did so that you could go to glory? Amen? And you could meet Him in the air one day. First in the clouds, then God will brought you there in the third heaven to be with you, to be with the Lord forever and ever. Amen? That is a blessing of adoption. Became an heir. Because being an heir, we have that heavenly body. What's the difference between adoption of sons and adoption of children? The adoption of sons is a standing that we have present. We have that assurance. We have that assurance that we became an heir of God. Amen? Joint heirs with Christ. And we became a citizen of heaven because He translated us into the kingdom of His dear Son. Where is the kingdom of the Lord Jesus located? In glory. Where is that verse? No? Philippians. No? Philippians or Colossians. We are translated
to the kingdom of the dear Son of God. Amen? Look at Philippians chapter 1 in verse number 13. No? Tama? Colossians pala. Kasi magkabaliktad yung aking referensya palagi. Colossians and verse number 13. Tama? Who hath delivered us from the power of darkness. Paano tayo tinanggal doon sa kapangyarihan ng kadiliman? Kayo po ba ay nasa kadiliman pa? Ang taong bulag ay nasa kadiliman. Bakit? Pikit daw kayo kung liwanag bang makita nyo. Of course, pag ikaw ay bulag, lahat ay madilim. Amen? The moment that you believe the gospel, there is a shining light. Amen? Balikan natin yan sa Colossians 1. Punta muna tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. 2 Corinthians 4, verse number 4. Ito po ang mensahe ng Panginoon, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya tayo na nakaalam, or ikaw na nakaalam sa kaligtasan na tunay, let it shine to the world. Amen? Hindi lang ikaw, dapat ikaw ang nagliliwanag sa sarili mo at tinatakpan mo. If your light is in you, don't put it under a bushel. Amen? Let your light so shine before men that they may see Christ in you. So that sila din ay maliwanagan. Kaya nga ang salitang ugat or salitang doon sa syllable na kaliwanagan is liwanag. Amen? Kaliwanagan. Naliwanagan ako dahil may liwanag. Amen? Kayo po ba ay naligtas? Dahil may nagpapaliwanag. Sino po ang nagpapaliwanag? Ang preacher. Anong ginamit niya? Ang liwanag din, ang Bible. Because the Bible is the light of the world. Amen? At ang gospel na pinapaliwanag niya ay liwanag din. At ang Panginoon na kanyang tinutukoy ay Panginoon sa liwanag. At nung ikaw ay nakaintindi ng maayos, naniwala ka, ikaw ay naliwanagan. Amen? At sabi ng Ephesians, nung ikaw ay naliwanagan, sabi ng Ephesians chapter 1, verse number 17, then balik tayo sa Colossians mamaya, Ephesians chapter 1, verse number 17, ba to? Verse number 18. Verse number 18, the Bible says, the eyes of your understanding being enlightened. Amen? What's the root word of the word enlighten? Tatlong syllable yan. En, light, then tend. So, ang sabihin, past tense na nangyari na. Ano bang Tagalog niyan dito sa ating Tagalog na translation? Ephesians chapter 1, ang mga mata ng inyong kaunawaan, yamang naliwanagan. Kagandang mga pagkabigas. Amen? Ug sa Bisaya pa, si Brother Joey naman kasabot o kasawan ako. Amen? Ang inyong mga mata, nahayagan. Pareha rin, di ba? Nahayagan o naliwanagan. Parang katunog, nahayagan, no, bro? Nahayagan, tama. So, ang ating mga mata ay naliwanagan. What a blessing. Is your eyes being enlightened? Praise God, because somebody died at the cross. Somebody went to darkness, to hell, the place of darkness. Somebody took our place. And when Christ died at the cross, it was dark. 3 hours. 3 hours. 3 oras. Dumilim ang buong mundo. Then after that, He shouted, Father, into thy hand I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. Akala ng Diablo, the Lord of darkness, akala niya tapos ng lahat. He rejoiced on the first day and said, wala na ang Diyos nyo, patay na. But no, there is still Sundays coming. Amen? Because Sunday is the day when Christ will rose again. And the second day, Satan, the Lord of darkness, laughed and said, wala na ang Diyos nyo, patay na. Patay na ang Diyos nyo, wala na kayong pag-asa. But still, Sunday is coming. Amen?
Then when the day up from the grave he arose from the place called death. Jesus said to John, I am he that liveth and was dead. Revelation 1:18. Revelation 1:18. Behold, John, I am alive forevermore and having the keys of death and of hell. Man, saan galing ang Panginoon nung siya po ay bago na silang muli? Bago na bangon muli sa mga patay, He came there. But He was not left there. Amen? His soul was not left in hell. Amen? Through the suffering of death, physical death or even that death in hell. But He, God of the God that is so powerful. Amen? At sabi nga, all power is given unto me. And that God who claimed to be the Son of God, kahit ano pang makiri ng tao, kung sino man siya, but kayo na naniwala, ako na naniwala, take it. Amen? Take it. Amen? Take it that there is a blessing na after what He had done, God translated us into that glory. Amen? Back to Colossians chapter, nung binasa natin, we are enlightened. Our eyes are enlightened because of the glorious gospel of Christ. What He has done is enough. And according to Colossians chapter 1 verse 13, God delivered us. God delivered us. God delivered us. Mga kapatid, tapos na po ang deliverance natin sa ating kaluluwa. Amen? Are you saved? Amen. There is a great deliverance happen to our life. That is the time that we believed the gospel. The time that we trusted Christ as our Savior. The time that He confronted us with the truth of the gospel of the grace of God. Using the preacher, ginamit nila ang verses patungkol sa kaligtasan sa kapanahunan natin. Amen? And praise God. And yun po ang deliverance natin from the power of darkness. Nung siya ang Panginoon, dinranslate niya tayo saan? Into that glorious kingdom. Into that kingdom of His dear Son. Amen? So why not be a victor every day? Hindi ka na kayang sakupin ng kasalanan dahil ang location mo nasa taas. Bakit ang iyong isip ngayon ay ginakontrol pa ng mga material na bagay? Bakit ang iyong isip ngayon ay iniisip mo, kaya mong pagtagumpayan ang mga bagay-bagay? You cannot be a victor by your own. Amen? When David confronted Goliath, he said, you brought spear or sword. Sabi niya, di ba? Nagdala ka ng mga mahabang mga basta spear. Anong Tagalog nun? No? Anong Tagalog? Oh, sibak. But I come to you in the name of the Lord. What is in that name? What is in that name that is so powerful enough that David could kill a Goliath? Do you know his name? We read Hebrews 2:10, di ba? We see Jesus. Very simple name. A human name. A name that Gabriel uttered. At sabi niya, Maria, ikaw ay bulahan sa babae. Mabuntis ka. Ikaw, Jose, huwag kang magtaka na buntis si Maria. Huwag kang mag-alala, hindi yan sa'yo. Pangalanan mo siyang Jesus. Pangalanan mo siyang Jesus. Amen? Anong meaning ng Jesus? For He shall save His people from their sins. Amen? What a name. What is in that name, that David killed Goliath? What is in that name that we could be an assurance, may assurance tayo, nasa langit na tayo? Why? Because in that name, makita natin si Apostle Paul nag-preach doon sa mga tao. Sabi ng, look at Acts chapter 17, when he preached the gospel to the Athenians, he said, Ye men of Athens, I perceive that you are too superstitious. I am reading Acts 17, verse number 23. Acts 17, verse 23. Paul is preaching Jesus to them. And I beheld your devotion. I found an altar with this inscription, to the unknown God. Mga kapatid, kilala niyo ba ang Diyos niyo?
Baka anon pa. Kasi maraming tao na mga mangmang na hindi nila kilala ang Diyos at nagsasabi sila, there is no God. Is there God? Meron bang Diyos na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? I-sure niyo po mga kapatid. Because somebody told in the Bible at mangmang po siya. No? Because there's a lot of kind of fools in this life. Ang tawag sa kanila ay atheistic fool. Mga mangmang na hindi naniwala sa Diyos. Amen? There is also a mocking fool. Fool, mock at sin. Kaya mabutid, pag may kasalanang maliit, pag palagkatawaan mo lang yan. Kaya sabi ko kay Joboy Jerry, huwag kang tawa-tawa. Serious yan. Hindi yan basta-basta. Kasalanan yan eh. Don't laugh at sin. Kaya mga bata, yung mga mobile games, mga ama ng tahanan, that is a sin. Don't make mock at sin. No? Because someday you will reap. God is not mocked. Amen? Whatsoever a man soweth, that shall also reap. Baka ang reaping nyo doon, shame, hindi glorious reward. Amen? Kaya, please, sow a seed that will last for eternity. A seed of prayer. Where was the time you prayed for your wife? Where was the time you prayed for your pastor, for your church brethren? Where was the time? When was the time? Not where. When? Kailan kayo nag-mention ng name ng bawat isa? Please, Lord. There's a glorious reward in that. By watching movie, YouTube, whatever, mga movies, sayang lang oras nyo. Kaysa mag-pray kayo. Kaysa magbasa ng Bible. There's a great reward when you read the Bible. There's a great reward when you read and obey the Bible. When you go to church, it's not a simple attendance only. There's a great reward one day. Because whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Where? In glory. Because we are already translated to glory, and that's a fixed inheritance. Fixed na yan. Pero there's still a variable inheritance. Ano yun? Yung ginagawa mo habang wala ka pa sa glory. Amen? Can you do that? Can we commit our lives to bring something to that glory, to the God that we know? These people don't know their God. Kaya ang ginawa ng mga Athenians, nilagay na lang nila para hindi ma-offend sa Diyos na hindi ko kilala. Kaya ipinangaral ni Pablo doon. At sabi niya, ignoranting ang in-worship nyo or sinasamba nyo ang Diyos nyo. Pero may i-declare ako sa inyo. I-declare ko yun itong mga Diyos na hindi nyo kilala. At yun, pinangaral niya si Kristo. At sinabi pa nga niya, because I've told you about David, what is in that name? What is in the name of that person that David won against Goliath? Because our God, the God that we believe, the Son of God that we believe, is a victor. Amen? He is a victor. Look at verse number 24. Not only a victor, kung ikaw ay victor, meron kang mga tinatawag na mga resume. Resume means background. Di ba si Pacquiao, may background siya? O, si Pacquiao, ilang ni-knock out niya. Ilang tao ang pinalabas niya kumbaga sa kaniyang mga ring. Kumbaga, ang sabihin, yung mga power nila natanggal at naangkin ni Pacquiao lahat. Kuhan niyo po? Let's go to the resume that God of heaven went down to earth for us to die, for Him to die, para tayo dalhin sa glory. Ito yung resume ng Diyos natin. God that made the world and all things therein, saying He is Lord of heaven and earth, will it not in the temples made with hands, neither is worship with man's hand, as though He needed anything. Ang Diyos natin, hindi nangangailangan sa atin. Amen? Kahit hindi pa kayo pumunta ng church, God is still God. Amen? God doesn't need you, but you need God. Hindi nangailangan ng Diyos ng tao. But why God created us? Bakit ginawa niya tayo? For us to worship Him. Amen? For us to know Him. Para tayo makilala natin siya. May Diyos pala. May Diyos pala makapangyarihan na lumikha sa lahat. At kung kilala niyo siya, though He is invisible, but He is real as air. Huminga ba kayo? Hangin, nakita niyo ba? Hindi makikita ang hangin, pero totoo. Ganon ang Diyos. Amen? Mas totoo
sa lahat ng bagay at makita natin, He created everything. That's the resume na makasabi natin, what a glorious God. Amen? The one who made heaven and earth, He needed not anything because seeing He gave it to all, life and breath and all things. Kayo ba'y humihinga? May Diyos! Amen? May Diyos kasi huminga tayo. May pag-asa dahil may Diyos. Amen? Kayo po ba ay hopeless? Believe that there is God. Amen? If you are saved, then there must be a God in you. Amen? Then I just give you a reminder na may Diyos na makapangyarihan na nanaan sa iyo, na hindi nangangailangan ng ibang bagay dahil siyang nagbibigay. Verse 26, and hath made of one blood all nations for men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Verse 27, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. Mga kapatid, ang Diyos ay kaya lang sangpitin, sa Bisaya pa. Kaya lang kalabitin. Kasi He's not far. Amen? He is not far. He is even in us and for us. And who can be against us? Wala pa, kapatid. Amen? Kaya maniwala na lang kayo na may Diyos. Amen? Kasi sabi nyo, save kayo eh. Di may Diyos. Amen? Kahit pa nga sabi nga walang tao, may Diyos eh. Because He is an eternal God. Amen? And He has that mutual glory. Kahit wala pa ang langit at lupa, He even have that fellowship with the Son and with the Spirit and with the Father in eternity. Kaya thank God na nakilala natin ang Diyos sa Bible. Amen? The God of the Bible told us who He is. Na siya dapat ay hanapin natin. Maraming tao, maraming hinahanap. Sa sobrang hanap nila, wala na sila sa church, busy na. And hindi natin i-discredit sa mga incapable because of their health. Hindi natin sila i-judge because we are not God. But what we should remind ourselves, anong dapat na i-remind natin sarili? Dapat hanapin natin ang Diyos. Amen? Because hindi siya malayo sa atin. Verse 28. Let's read all together. For in Him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. Mga kapatid, kaya nga ikaw nakatira dito sa Pampanga dahil ang Diyos ang nag-allow sa iyo na makatira ka dito. I move from one place to another. I was born in Davao. God brought me in Visayas around 3 years old. When I was 3 years old, God allowed me to breathe. God allowed me to have parents. And yung mama at papa ko, inalagaan ako na maayos hanggang lumaki ako na ganito. Hindi na tumangkad. Tamang-tama lang. Then, when I was about 25-year-old, I moved to Luzon. So, the moment that we move, who allow it? God. Because the Bible says, we move, we live, and have our being. Because there is God. Amen? Dahil may Diyos, kaya ikaw ay nakamove. Amen? Maraming tao ngayon, hindi makamove. At maraming tao na hindi naniwala ng Diyos. Kaya, isa ka ba doon? Sana hindi. We live and move and have our being. Kaya tayo'y buhay ngayon kasi may Diyos. Amen? Kaya tayo nagsasabing ligtas ngayon kung ikaw ay naniwala sa biyaya ng Panginoon dahil may Diyos. A certain also of your own poets have said, we are also His offspring. Galing tayo sa Panginoon. Verse 29, let's go, move forward. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. The Godhead has the plan para dalhin tayo sa langit. Amen? Giving us the title of the sons, being an heir. Amen? The moment that we believe the gospel, though we are babe in Christ, because nung nasilang tayo by regeneration, pero nilagay tayo as an adult son agad, placing us an adult, for us to be an heir, para tayo ay dalhin at magkaroon tayo ng fixed inheritance
which is our heavenly body. Heaven, a heavenly body. And praise God, He put us the moment of salvation. Magkapatid, the moment of salvation. The Godhead, hindi po ang Diyos na nakikita, kundi ang Diyos na hindi nakita. Verse 30, and the times of this ignorance, God winked at. But now commanded every man everywhere to repent. We still believe on repentance. What is the biblical repentance, by the way? It's not repentance from all or lahat ng ating mga maling gawa, talikuran natin. Hindi yon. Ang tamang repentance na makaligtas sa atin ay mali na batayan sa ating kaligtasan, tinalikuran natin at pumunta tayo sa kasapatan ng Panginoong Hesus. At ito na dapat ang ating pinagtayuan at sinampalatayaan at lahat ng akala natin makaligtas sa atin, tinalikuran natin yan. No? Tinalikuran natin yon. We deliberately abandon all of those foundation that is a sinking sand. Because there is a man appointed by God, verse 31, He had appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. By that man, amen? By this man, Jesus Christ, who was made a little lower than the angels, who the suffering of death should taste death for every man, for us to have that glorious inheritance, bringing sons into glory. At sabi ng Bible, kung hindi lang nabuhay namang muli si Kristo, wala yan sa ating title. Hindi yan mapasa atin. Because the Bible says, God appointed a day in the which He will judge the world. Paano ba i-judge a world ngayon? Para mag-judge ka, para sabihin saved ka. It's not by work, amen? But in righteousness. Whose righteousness? The righteousness of God, amen? Mag-judge ka taong saved kung talagang matumbok niya ang righteousness of God. Saan makukuha ang righteousness of God na tinuro ko nung Sunday? Where we can get that righteousness of God, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein the righteousness of God revealed from faith to faith, for the just shall live by faith. Where we can get that righteousness of God? From the gospel of Christ. How that gospel of Christ produced? Bakit nagkaroon ng gospel of Christ? Because of the faith of the Son of God. That's why we are saved by the faith of the Son of God. And how we avail on that? Because we believe in Him. Amen? We trusted in Him the moment that somebody told us a good news. Amen? You thank God for those people who told you the good news. Amen? You thank God for your father. Thank God for your pastor, your mother, your wife, your brethren, or anyone. And sabi ng Bible, God ordained a man, Jesus Christ, that He could judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance. This is an assurance na tayo po ay dinala niya sa langit at pinaupo niya doon, bringing sons into glory. At sabi ng Bible, given assurance unto all men in that He raised Him from the dead. He raised Him from the dead. Without raising from the dead, we don't have that capability. We don't have that power. Wala tayong kapangyarihan na magsasabing, tagalangit na ako dahil dinala na ako doon. Praise God for the grace of God. Look at Ephesians chapter 2. Paano nangyari itong bringing sons into glory? Why is so? Bakit nangyari yan? Na dinala na tayo doon. At nilagyan na tayo ng kapangyarihan na karapatan at napamana na natin ang di dapat mamana natin, pero by the grace of God, we have that. Amen? Meron tayo niyan dahil sa biyaya ng Diyos. Who we are before. Sino ba tayo dati? Verse number 1 of Ephesians chapter 2. Verse number 1, and you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins. So tayo patay pala sa kasalanan dati. Verse number 2, wherein in time past you walk according to the course of this world. Amen? You know, this world is not our home. Amen? Ito bang lupa ay bahay natin? Kahit pa sino mang tao na sa mundo, mayaman man siya,
Pag ayan ay mamamatay na, wala na siyang magawa sa kanyang pera. Kahit siya pa ang pinakamakapangyarihan sa mundo, pag ang kamatayan physically ay haharap na, magdala na siya ng, ano tawag doon bro? Yung parang pag ganun? Mr. Kamatayan na lang. Oh. May mga drawing yan eh. Pag sinabing death will come, yung pag ganun, naalala ko yung drawing, bata pa ako. Kung yan ang mga tok sa bahay mo, handa ka na ba? Yun. Oh, basta yun. Nasa mind nyo na. Kung yan ay mangangatok sa bahay mo at sa iyong personal ang kamatayan, handa ka na ba? Handa ka na ba? Kung hindi ka pa handa, ito yung good news ng Panginoon. Kasi nung ikaw na dati naglalakad sa mundong ito, at ayon, no? Kasi ang accord kasi, according to the prince, you know, alam niyo yung salitang accord? According sa English, no? According. Magpakakita kayo, bigyan kayo na idea nito para may gusto kayo. Ilang syllable yan? Tatlong syllable yan, di ba? According. Ano ang salitang ugat? Chord. Ano ang chord? Okay. Hindi pwede yung kalabaw. Oh, yung kalabaw. Oh, hindi ako marunong magpukan ha. Yung kalabaw na yan. O aso, hindi ko lang. Kung may chord yan, kung may tali yan, kung nakaputol ang tali, ang tawag doon, hindi siya according. Di ba? Hindi siya naka-according. Kasi putol yung tali. Mga kapatid, sino sa inyo ang nagsasabi na langit ng puntahan pag mamatay 100%? Dati kayo nakatali sa dyablo according to the prince of the power of the air. At yung tali na yan na-transfer sa Diyos by regeneration because of impartation of life. Amen? Pero ang tanong, sigurado ka ba 100% langit ang mapatanguhan mo? Ano kayang basihanan natin? Baybayan natin. Bakit basihanan natin? Langit tayo. Sigurado tayo. Dati tayo nakatali sa prinsipe ng kadiliman, the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Nung tayo pa'y nakatali, hindi tayo madala pag doon sa glory na ito. Kasi ang Panginoon naghahanap ng paraan para ang tali na yun matanggal. Amen? Hinahanapan ng paraan. Day after day. Moment after moment, church after church, place after place, person after person. Ang Diyos hindi tumitigil, mga kapatid. Nung ikaw ay natutulog, kinabukasan, nung meron ka ng consciousness, there is still a time, there is still a chance. Pag ikaw ay buhay pa, may chance ka pa. Pag hindi ikaw sigurado sa langit, ngayon ang oras mo, o hindi ka pang masigurado. Kahit hindi mo alam ang bukas na mamamatay ka na. Hindi mo alam pag labas mo sa labas diyan sa gate, mamamatay ka na. Kaya ngayon pa lang siguraduhin mo na. Paano masigurado, Pastor? Ito 'yon. Verse number 3. Among whom also we all had, ito yung past tense sa mga ligtas, our conversation in time past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Mga kapatid, tayo po'y dati in accordance with the children of wrath. Tali pa tayo sa prince, which is Satan, okay? Siya po ang ating, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. And he is a liar, and the father of it. Ang tanong, sigurado ka ba pag mamatay, 100% langit ka? Pag hindi pa, nakatali ka pa doon sa dyablo. At ang goal ng dyablo, maimpyerno ka. Amen? Ang goal ng dyablo, hindi ka dalhin sa glory. Amen? Dalhin ka niya doon sa doom, which is hellfire. Lake of fire. Kaya mapatid, kung ikaw ngayon hindi pa sigurado, please, verse number 5 or verse number 4, but God, who is rich in mercy. Naawa ang Diyos sa atin. Amen? Mercy came running. Amen? Awa at love. No? Love. Mercy, na-mention ng mercy, na-mention ng love, at na-mention din ang, sa dulo, na-mention ang grace.
Yung tatlo na yan, the attributes of God, ay talagang kung sino ang Diyos sa panahon natin ngayon, siya ay mayaman sa kayamanan niya, ay ipinamigay niya ito sa atin. Amen? Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Amen? Do you see Jesus? A merciful Son of God. Because of His mercy, He died at the cross. Para ikaw, hindi gusto niyang pumunta sa impyerno, namatay siya para sa iyo. Para ang iyong kasalanan, hindi na ang makita, si Kristo na ang makita. Para ikaw na ngayon masasabi, Kristiyano ka ba? Siya, oo. Pag mamatay ka, langit ang patunghan mo. Abay, hindi ko alam, hindi ka Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano ay may Kristo sa buhay at siya nakaalam sa ginawa ni Kristo na yan ay sapat na siya ay nagbigay ng biyaya doon sa krus. Siya ang nagbayad sa lahat. Amen? It's a heaven's expense to earth gain. Amen? Ang expenses, langit, ang nakaganansya, ang lupa. Kayo ba ay nakaganansya na? Kasi langit ang nagastos. Amen? Gumastos ang langit, ang tagalupa ang nakaganansya nito. Sabi ng Biblia, ang Diyos mayaman sa kanyang habag at ang kanyang pagmamahal ay sobrang lawak. At tayo'y minahal niya. Verse number 5, even when we were dead in sins. Even when we were dead in sins. So kapariha lang yan sa God commended His love toward us while we were yet sinners. Same expression. Na kahit pa naman tayo ay walang kayang pwedeng ibayad sa Panginoon. Lord, wala akong kakayanan, Lord. Hindi naman ako mabait. Bakit mo ko pupunta ng langit? Kaya nga po, naawa ang Diyos sa iyo. Kaya nga po, mabiyayain ang Diyos sa iyo. Amen? Dahil ikaw ay patay. Ikaw ay walang pag-asa. Amen? Dahil patay ka sa kasalanan, ang ibig sabihin ba, hindi ka humihinga? Humihinga ka pa rin. Ang ibig sabihin ng patay in sins is spiritually dead. Amen? Ang ibig sabihin nun, hiwalay ka sa Diyos. At ngayon, pwede ka na maimpyerno pag ikaw ay hindi maniwala sa Kanya, dead in hell ka na. Amen? Pero ayaw ng Diyos yan. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. After all, mga kapatid, kung ikaw ngayon ay maniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus, anong mangyari sa iyo? Verse number 5, God quicken us together. Quicken us together with Christ, by grace ye are saved. Verse number 6, saan tayo dinala? Bringing sons into glory and hath raised us up together. Saan tayo dinala? And made us sit together. Saan tayo dinala? In heavenly places in Christ. Doon tayo dinala sa langit. Amen? At pinaupo tayo sa kataas-taasan. Ang tawag sa lugar na yan ay glorious. When we all get to that glorious heaven. Amen? What a glory that will be. Amen? What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face, who saved me by His grace, when He takes me by the hand and leads me through that promised land. What a day, glorious day that will be. God the Son made a little lower than the angel. Pumunta siya sa lupa, namatay, nalibig, at nabuhay ng muli for the payment of all our sin. And that's grace, that's mercy, and that's love para ikaw makapunta sa langit. Ang tanong, is it not valuable to you? Hindi yan mahalaga sa iyo? If it's not valuable, kung hindi yan mahalaga sa iyo, hell is the result of it. If it's not important to you that Jesus Christ died for your sins, buried and rose again, then hell is the punishment. If it is not acceptable to you, kung hindi yan katanggap-tanggap sa iyo, na pwede ka palang dalhin sa langit kung manampalataya ka lang, then hell will be your place. Now, ask yourself, are you saved? 100% langit ka na ba? Pag hindi pa, trust Christ. Believe Christ.
that He died for your sins. Amen? Buried and rose again. It is enough that Jesus died. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. After all, when Christ raised up together, sabi ng verse 6, made us sit together. Saan tayo pinaupo? Doon sa glory. Bringing sons into glory. And sabi niya, made in that place heaven. Saan? Nakalakluk-luk. In Christ Jesus. Verse number 8, in what wages, in what virtue, anong kadahilanan, bakit mapupunta ka ng langit? Verse 8, for by grace are you saved, through faith, and that not of yourself. Hindi ikaw ang kadahilanan, bakit ka pupunta ng langit? Not of yourself. Kanino? Sa grace ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon, at sa love ng Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, it is not of yourself, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Is it a boastful, pagmamayabang po ba, na tayo ay dinala na doon sa glory? No, sir. Kasi wala tayong gawa na ginawa para tayo makapunta sa langit, sa glory na yan. Because of the adoption of sons, we have that inheritance. We have that heavenly body awaits for us. Last verses mo, Ted. 2 Corinthians chapter 5, verse number 1 to 5. The Bible says, for we know that if our earthly house of the tabernacle were dissolved, we have a building of God. Bakit tayo nagkaroon ng building? Anong klaseng building yan? Hindi yan klaseng building na ganito. Ito yung katawang langit. An house not made with hands, eternal in the... Bakit, kapatid? Because of the title being sons. Somebody died. We see Jesus, who was made a little lower than the angels, who through suffering of death, tastes death for every man. Namatay si Kristo para sa atin, para tayo makapunta ng langit at bibigyan ng katawang langit, ang tinawag ng eternal in. Saan? Sa heavens. Verse 2, for in this we groan. Ano yon? Katawang lupa. Earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Amen? Gusto niyo ba pumunta ng langit? Gusto ni Apostle Paul. Pero sabi ni Apostle Paul, I am strait betwixt two, having a desire to depart and to be in Christ, or to be with Christ in heaven, which is far better. But to be abide in this earth is needful for you. Ang sabihin doon, pag ako man ay gustong punta langit, looban ng Panginoon, gusto ko pang mabuhay sa lupa. Bakit? Kailangan pa na asawa ko. Bata pa asawa ko. Amen? Bata pa ang mga anak ko. Amen? So it's needful for the church. Amen? It's needful. Ang sabihin, mga kapatid, though we groan, though we desire na gustong pumunta ng langit, we will be clothed upon with a house which is from heaven. But there is still a work to do on earth. Amen? Gusto niyo po ba na magbigay ng kapurihan sa Diyos? Magdala ka ng kaluluwa sa langit, Brad. Sangyawan mo, Brad. Isaya yun na. Tell the good news about the gospel to the people para siya makapunta din ng langit. Amen? Kaya praise God na tayo po ay makapunta na doon. Sigurado may langit na katawan tayo nakahanda. Bakit? Somebody died at the cross. Somebody buried and rose again. Then verse 3, if so be that being clothed we shall not be found naked. Verse 4, for we that are in this tabernacle do groan. So ang inheritance natin of that is the tabernacle in heaven, being burdened, not that we should be enclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Verse 5, now he that hath wrought us for the self thing is God, who hath also given us the earnest of the Spirit. So sino na ngayon ang nagbigay sa atin ng ticket para makapunta ng langit at nagalangit na tayo? The Spirit of God. He is the down payment para masabi natin na we are seated sa glory. Amen? Nakaupo na tayo sa glory because somebody brought us there. Amen?
Dinala na tayo doon, bringing sons into glory. Bakit, mga kapatid? Because somebody died at the cross. Somebody paid the payment, the penalty of sin. Jesus Christ, the payment of sin. His blood, the payment of sin. And the down payment of that, para tayo ay may assurance na meron tayong katawan langit, is the Holy Spirit living in us. The sealing of the Spirit. Kaya, verse 6, kung ikaw ngayon nagsasabing, ako sigurado na ako 100% na pupunta ako ng langit, anong verse? Yang verse 6. Yan ang verse. We are therefore always confident. So ano bang meaning ng assurance or sigurado? Kapag di ka, confident ka. Amen? Wala nang makahadlang sa'yo na masasabi, bakit ako hindi ako ng langit? Do hindi ako mabait, ako'y masamang tao, pero si Kristo namatay sa akin. Siya na ang nagbayad sa aking kasalanan. At aking tinaniwalaan siya at nalig ako sa Kanya according sa Bible. At na ngayon ako'y nasilyuhan na at aking destination, pag ikaw'y silyado, may destination. Ako'y identify na kay Kristo kasi pag silyado, may identification. Ako'y secured kasi don't accept if seal is broken. So kung ganun ang mindset, ganun din ang mindset ng Panginoon. Hindi ka na matanggal sa Kanyang security. Amen? No one can harm you. Amen? At sabi ng Bible, you are always confident knowing that we are at home in the body, we are absent from the Lord. Nasa earth pa tayo. Verse number 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Noted. So one day, yung title na yan, Sons and Heir of God, ay dadalhin niya tayo sa glory in that consummation ng rapture. Amen? A blessed hope darating at dadalhin niya tayo. Pero habang nasa lupa pa tayo, confident tayo. Kung mamatay man tayo, diretso langit. Amen? Pag mamatay physically, diretso agad sa heavenly body. Ngayon, sigurado ka ba? Kung hindi pa, let us pray. And after prayer, I invite someone to come to Christ and trust Christ. Then after that, diretso na luhod kayo agad. Luhod din ako. Then let's ask Brother Iman to close us with the word of prayer. No? So a minute, ikaw na lang mga ngapa bro. No? Kung tapos na sila na nag-pray. Then after that, let us close the service tonight. So let us pray muna. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for your Son, Jesus Christ, that He died for our sins, buried and rose again. Salamat, Lord, na may kapangyarihan ito para magligtas ng kaluluwa. At Lord, kami ay humihiling sa gabing ito. At patuloy ang mga ulo na nakayuko, pikit ang mga mata. Ako ay humihiling sa audience sa inyong lahat na manalangin para ako ay mangimbita sa oras na ito sa mga tao na sino ang hindi pa sigurado sa kanilang kaluluwa. Kung ikaw ngayon na nakikinig saan man, sa dako ng mundo or kahit dito man sa tabernakulo, tatanungin ko kayo, pag isang tanong na may magtanong sa iyo, ang tanong, kung ikaw ay mamamatay physically, if you die physical death, if you confronted with that day na ikaw you will die physically, mawala ang hininga sa iyong katawan, siguradong mamamatay ka physically kung mawala ng hininga. Ang tanong, sigurado ka ba ang iyong patunguhan ay langit? Sigurado ka ba na wala ka ng alalahanin? Kung isip mo ay meron kang kasalanan, huwag kang mag-alala. Ang Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos, ay namatay na. Ayon sa Biblia, 2,000 years ago, naka-record. Dahil sa kanyang biyaya, pagmamahal at awa, siya na Diyos pumunta sa lupa at ang kanyang misyon ay para magkatawang tao, para tayo o ikaw ngayon na nagdadalawang isip, kung meron man, ay bibigyan kanya ng assurance dahil siya na mismo ang nagbayad ng kasalanan mo.
kasalanan ko at buong mundo. Siya, si Jesucristo, anak ng Diyos. At siya na napako sa krus, nagdanak ng dugo, nilibing, at mismong tinikman niya ang kamatayan doon sa impyerno. Siya na mismo ang humalili sa iyo. Para ikaw hindi mapunta ng impyerno, siya nang pumunta para sa iyo. Pangatlong araw, tinalo niya ang kamatayan. Siya'y nabuhay namang muli, at siya na ngayon ang nakaupo sa langit. At ngayon, ipinangaral ko sa iyo at inimbitahan kita. Pwede bang ikaw ay maniwala sa Kanya? Pwede bang ikaw ngayon ay manalig sa Kanya sa buong puso mo? At pwede bang sampalatayaan mo siya kung gusto mo na masigurado? Yun lang, even sa aking kaligtasan, even sa aking kasiguraduan. Kung sino man ang nakikinig ngayon, kung hindi ka pa sigurado, please trust Christ. Believe what He has done. Maniwala ka lang. Wala nang ibang gagawin. I-reckon mo lang na lahat ng ginawa mo, lahat ng kaya mong gagawin, hindi yan basis. Kahit relihiyon pa, kahit ano pang panalangin yan, magluhod ka man sa altar, mula sa pintuan hanggang sa mismo sa altar, hindi kayang bayaran ang kasalanan mo. Jesus Christ paid the debt. He died for you. He was buried and rose again. Siya na nagbayad. So talikuran mo yon sa iyong isipan. I-abandonan mo yon. Huwag mo yung gawing basihanan. Ang basihanan mo lang yung ginawa ng Panginoong Hesus. Wala ka ng ibang isipin, wala ka ng ibang hawakan at panampalatayaan. Yung ginawa lang niya. At para ikaw ay maligtas. Sabi ng Biblia, the moment that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, the moment that you trust Him and believe Him, ikaw ay nasiliuhan na sa banal na Espiritu. At ngayon, manalangin ako sa bawat isa. Panginoon, tulungan niyo po sa sino man ang sumampalataya sa gabing ito, nawa Lord siya, nawa ay bigyan ng patuloy na opportunity na makapakinig pa sa salita niyo. Na hindi lang siya nasilang sa Espiritu, kundi Lord, ikaw na magbantay sa kanya, magagamit ng tao, pwede magabay sa para siya ay mag-grow, dalhin siya sa isang lugar, mabigyan ng salita niyo, mabasa niya, tulungan niyo po siya. And even Lord, sa mga na Kristiyano na, members sa church na ito, tulungan niyo po ang bawat